Good news sa marami sa atin, ang magandang panahon. Ito talaga totoong good news. Magandang panahon nitong huling 2 araw. Yun nga lang, may mga lugar pa rin kahit wala na pong ulan. Akong lubog pa rin sa tubig. Bad news naman yun. Gaya sa bayan ng Hagonoy sa Bulacan na halos, naku po, Diyos ko, 10 araw na pong binabaha. Kinalakihan na ng mga residente ang matinding baha sa kanilang bayan. Pero dahil kailangan pa rin magpatuloy sa buhay, kanya-kanyang diskarte na lang sila. May mga gumagamit ng tinatawag na tikling. Ito yung mga tricycle na tinaasan para hindi maabot sa baha. Sabi ng DPWH, may 42 ang flood control project sa Hagonoy mula 2023 hanggang 2025. Higit kumulang 3.52 billion pesos lang naman ang halaga ng mga proyektong yan na hindi naman ramdam ng mga residente. Ang sabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando, mas lumala pa nga raw ang baha sa Bulacan dahil sa high tide, pero makakatulong daw sana kung gumagana itong mga flood control projects na ito. So ngayon ay nasa state of calamity na ang buong probinsya. Ito naman ang sabi ng gobernador. Kung nagawa po lahat yan, magiging effective, mababawasan, I think, kung nagawa talaga ang mga flood control. Kasi kami, in the side of provincial government project, yung ginagawa po namin talaga nagdadagdag po kami ng mga irrigation, irrigation the canal. Of course, pag gumagawa po kami ng mga kalsada, lagi po mayroong may mga kanal po yan, mga drainage po yan sa gilid. Sa Dinalupihan, Bataan naman, malaking tipak ng bato at nagkalat na lupa at buhangin ang iniwan po ng landslide. Kasing taas ng tao. Ang laki ng mga gumulong na bato galing sa bundok. 2 linggo nang inuulan ng probinsya bago mag-landslide. Ang ilang bahay halos bubong na lang ang makikita matapos mapuno ng lupa at bato. Kinakabahan tuloy ang mga residente sa panibagong landslide, lalo't posible na namang ulanin ang Bataan next week. Sa latest na datos naman ng NDRRMC, halos 70 lugar ang nasa state of calamity. Kabilang dito ang lahat ng bayan at lungsod sa Bataan, Bulacan, Cavite at Pampanga. Pati na sa ilang lugar sa Pangasinan, Batangas, Rizal at Zambales. Umabot na po sa 29 ang nasawi sa mga bagyo at habagat. 19 ang sugatan at may 3 pang hinahanap. So, eto nga, kaliwat kanan pa rin yung baha kahit na tumigil na yung ulan or konti na lang yung ulan sa ibang area, no? Pero, ang kapalit naman ay ang taas ng rate ng leptospirosis natin in a span of 2 weeks. Kaya sa mga kapatid natin na lumulusong, pati yung mga anak nyo, huwag na nating hintayin na lumala yung masamang pakiramdam. Pag may nakaramdam na kayo, diretso na tayo agad sa hospital at sa nearest health center para matulungan tayo agad ng mga doctors. Dr. Johnny, ano ba sintomas ng leptospirosis? Ito, nanood kasi ako kanina eh. So, lagnat, isa na yon. Mataas sa lagnat. Yes. Pwede kang sumuka, masakit ang katawan. Yes. Di ba pwede lasing lang? Yun, ibang usapan na yun, mga kapatid. Pero, Chills, Yes. muscle pain, Yes. at matinding sakit ng ulo. Yes. At saka pag namumula daw yung mata, Baka ano lang yon. puyat. Oo, kilala ko mga ganyan. Ito lang pala yung mga mata. Ako naiinis ako. Parang paano kaya nakakatulog yung kakapal ng mukha ng mga nakinabang sa flood control, no? Pero mo, hindi mo lang kasi kapag, alam mo, pag bumabaha, pag nakikita natin ako, kino-cover natin yung mga kababayan natin, hindi lang yan hassle, Johnny and Ford. Kabuhayan nila, isa nakakapasok kapag bumabaha. Diba? Yes. Kasi kailangan nandun ka sa bahay mo eh. Or tuwing umuulan, taas mo yung gamit mo, bababa mo yung gamit mo. Diba? Hindi siya kasing bilis lang na, ay lumipat tayo ng bahay kasi binabaha. Yun, Hindi kaya ganun pansin yun mo, eh. Hindi ganun yun eh. Walang bihira yung mayaman na binabaha. Oo, di ba? Kasi nga, pag, wala eh, ito yung kaya mong rentahan, ito yung kaya mong puntahan, di ba? Pangatlo, yung leptospirosis, Johnny, di naman din na ginusto na lumusong eh. True. Di ba? Yes. Pero paano ka lalabas? Paano ka bibili ng pagkain? Di ba? Kung Paano di ka ka maghanap lulusong. buhay? Correct, Yes. di ba? So lulusong at lulusong ka. So talagang, ako more, kapal talaga ng mukha. Sana nakakatulog sila ngayon, ano? Kahit yung mga nasa witness protection program na, hindi naman nababawasan yung kasalanan nyo sa ginawa nyo sa flood control projects. Dapat nga yung iba ron, hindi tinatanggap eh. Diba? Baka makindatan yung mga yun. Yeah. Hindi, parang safe naman sila sa mga safe house eh. Baka nga sila pa yung hindi binabaha. Swear to. Sure. Mga kapatid, Lourdes Vera po ang inyong lingkod. Mahalaga ang pag-share mo nitong ngayon, naglipa na ang mga fake news. Para sa mahalagang balita at updates, mag-follow po at mag-subscribe sa social media pages ng Ano Pa Din News 5